Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. For today's video, gawa tayo ng reaction video patungkol dito nga sa mga beneficiaries ni Edu. Kahapon meron akong napanood na vlog niya na isa na naman sa kanyang mga beneficiaries ay nawawala or naglayas. So pero bago ang lahat bago tayo dumako dito sa ating pag-uusapan, mega love shoutout kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So balik tayo dito sa ating pinag-uusapan, na medyo minamalas ngayon, si Edu sa kanyang mga beneficiaries. Alam naman natin, na nung umpisa, isa si Arjun na mga beneficiary ni Edu, na nawala sa kanyang tinutulungan dahil nga nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng mga issues patungkol dito sa kay Archin, So, sumunod naman nung nakaraang araw din ba ito, na nagkaroon din ng problema sa kanyang isang beneficiary na si Tinay. Ito isang scholar niya and napag-alaman na ito hindi na pala pumapasok sa eskwelahan. Mag-iisang taon na. So, after nyan, ito na naman, isa na naman, na kanyang beneficiary na si Hanalyn, na nawawala, kaya medyo napaisip ako, medyo malas yata si Edu, sa kanyang mga tinutulungan. Alam natin na mostly, sa kanyang mga tinutulungan ay mga bata, mga babae, mga dalaga, dalagita. Siguro kung nagkaroon ka ng problema, ito yung opinion ko lang ha, kung ikaw ay nagkaroon ng problema sa isa, dalawa, ito yung pangatlo niya, dapat mag-isip-isip ka na. Kagaya niyan, nung sa kay Tinay, na hindi niya alam, isang taon na palang hindi pumapasok. Tuloy-tuloy yung suporta. So, may problema, May problema na parang hindi natututukan masyado ni Edu yung kanyang mga beneficiaries. Naging problema na ito noon sa kay Arjun, yung noon-noon pa, and hindi lang kay Arjun kasi si Arjun may problema sa pera, na para bagang gusto mag-aral pero hindi kaya ni Edu yung suportahan ng tuloy-tuloy, So, nagiging problema dito yung yung pag-monitor sa kanyang mga beneficiaries. Kagaya diyan, isa ito na magiging palaisipan yung sa kay Tinay, Na imagine isang taon na hindi pumapasok, isang taon na siyang niloloko, pati yung mga sponsors, So, mawawalan ng dito, gana sa pagtulong, 'di ba? Sa mga ganito. Alam ko, naintindihan ko yung sinasabi dito, yung kagustuhan siguro ni Edu, na makatulong sa mga kanyang beneficiaries na makapag-aral. Nga lang, ang problema dito, dapat kung isang katutak na, kung marami ka ng mga beneficiaries, na hindi mo masyadong natututukan, dapat magbawas siguro. Para ka nakatutok at nakamonitor ka. Or di kaya, sa mga, dapat lagi kang mayroong dyan isang linggo or isang buwan, meron kang magre-report sila sa iyo, na ipapakita yung kanilang grades, mga ganyan, Kasi, alam naman natin, kagaya sa mga government, na mga scholars, dapat na-maintain nila yung grades nila. So, dapat dito sa kay Edu, dapat, may mga nagbibigay din ng report sa kanya. Nagbibigay din ng report sa kanya, Kalingap Edu, ito yung aking, ito yung aking grades ngayong semester na ito, para naiiwasan. Ito naman si Hana, ang problema, naglayas. Ang problema naman dito, base dito sa binabanggit ng kanyang kapatid, na ito yung may boyfriend, Isa din ito na alam natin hindi natin mapipigilan, pero dapat may mga pangaral tayo
sa mga tinutulungan natin. Maging stricto tayo. Huwag yung sobrang luwag, no? Sa mga tinutulungan. Kasi alam naman natin na hindi ito nanggagaling sa atin yung pera na itinutulong sa kanila. Ito yung nanggagaling din sa mga sponsors. So what if, no, ma-turn off na yung mga sponsors na mga gagaya nito? Anong nangyayari? Bakit parang ganito ang bakit parang may mga problema? Siguro ito isang suggestion ko pa. Siguro panahon na dapat baguhin yung mga tinutulungan, no? Kagaya nito, gusto mo tumulong sa mga bata, sa gusto mo mapag-aral sila, no? Pero nagfi-failed ka dito. Siguro may panahon na ibaguhin naman. Siguro andyan dyan yung mga batang may kapansanan, andyan dyan yung mga senior citizen, yung mga mahihirap talaga, no, natulungan, yung mga tipong ganyan. Kasi kung nakikita mo, no, kung nakikita mo na nagfi-failed ka dito sa linyang ito, na ang linya na tinatahak mo yung mga estudyante, yung mga dalaga, na gusto mong mapag-aral sila. Kaso nga lang, may problema. Kung hindi mo masusolusyonan, kung hindi mo mabibigyan ng solusyon yung ganito, na nagkakaroon ng problema, baguhin, no? Ibahin. Iba naman ang mga tulungan, mga dapat tulungan. Kasi ang pagtulong naman kasi talaga dito, walang pinipili, no? Walang qualifications na pinipili mo. Oops, ang gusto kong tulungan ay yung mga dalaga, maganda, mga bata, para papag-aralin, di ba? Alam naman natin ang pagpapaaral ay napakalaking budget para dyan. Kung samantalang dito, magbigay ka sa mga batang may kapansanan, yung mga may mga cerebral palsy, mga ganyan, no? Na magbigay ka sa kanila ng kahit man lang pang-maintenance nila, buwan-buwan, kanilang gatas, diaper, no? Mga ganon. Medyo makokontrol mo doon at saka sigurado ka na makikita mo talaga yung napupuntahan ng itinutulong mo. Kagaya sa mga senior citizen, kagaya ng ginagawa ni Kuya Val dati, no? Na buwan-buwan merong bigas, may allowance, may grocery, okay na yun. At least nakikita mo, na monitor mo, na ang tinutulong mo, na ang mga binibigay ng mga sponsors ay napupunta doon sa nakikita nila. Unlike dito, kagaya nito ng mga dalaga, ng mga nagsisipag-aral kuno, samantalang hindi naman pala. Kagaya nito, nagbo-boyfriend, no? Sabi, parang lumalabas sa kwento dito ng kanyang kapatid na matigas talaga ang ulo. Laging napagsasabihan ng tatay, no? Dahil nga may boyfriend. So, yung mga ganyang klase, no, dapat tumumonitor din ng mga tumutulong. Nakakausap yung magulang, kumusta na ang pag-aaral ng iyong anak? Kumusta po ba yung iyong anak? Ito po ba'y mabait? Ito po ba'y wala kayong sakit ng ulo? Mga ganyan, hindi yung sige ka lang ng sige. Bigay ka lang ng bigay, no? Bigay ka lang ng bigay porket merong ibinibigay ng sponsor. Sige lang, pero hindi mo na monitor. Ito yung suggestion lamang sa kay Edo, no? Na dapat monitor niya talaga yung kanyang mga tinutulungan, yung mga beneficiaries niya, para hindi nasasayang yung tulong, yung pera na ibinibigay ng mga sponsors. And alam naman natin na hindi naman 100%, mga nasa 80, 70% or 50%, ang mga itinutulong ay galing sa mga sponsors, para hindi nasasayang. Gustuhin mo man tumulong, no? Gustuhin mo man tulungan yung mga ito, pero sila naman hindi ka rin naman tinutulungan. Ano yung return na ibinibigay sa iyo? Yun yung dapat na makita ni Edo. Kasi hindi lang ito isang beses, dalawa, tatlo na, no? Na mga ganito ang nagiging problema sa kanyang mga beneficiaries. So maging wise, maging maingat, no, sa pagtulong. Na dapat ang itinutulong, yung mga binibigay ng mga sponsors na pera, kasi pinaghihirapan din nila yan, no? Pinaghihirapan din ng mga sponsors yan yung pera na ibinibigay sa mga charity vloggers. Na dapat satisfied din sila sa nakikita nila sa itinutulong nila, no?
na worth it. Worth it yung ibinibigay nila. So ito lang aking reaction patungkol dito, no? Na mukhang, ang napapansin ko lang, mukhang hindi swerte si Edo dito sa kanyang mga beneficiaries. Kasi parang nakikita ko, no, inaabuso lamang siya dito. So muli maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kaya sangkay lang subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kinaroroon. Paalam na mga sangkay mga kalingap, paalam.